pusong pakikiramay dito po sa pagpanaw ni Sir Tyron Micolob. No? Nangyari lang po ito nung Biyernes. Okay? At nakakalungkot kasi nakita natin, no, lahat yung video, parang sinubukan ng tulungan pa si Sir Tyron, pero siya po ba nadala pa po ba sa ospital? Based po dun sa nalaman ko, nadala pa daw po sa ospital ng may pulso pa po. May pulso pa pero kalaunan bumigay din yung Nire-revive katawan. na po nung dumating po ako doon, attorney, nire-revive na po at pang ilan na po yung ginawa nilang pagre-revive. Bali, Okay. parang inaantay na lang po talaga nila ako makarating doon sa hospital. Okay, no, napakalungkot naman yung nangyari po nitong Biyernes. Pero gusto po nating lahat malaman, no, yung buong kwento po diyan, no? Kasi yung pinakita po nating footage after the fact na yan I suppose meron naman pong investigasyon na nangyari po diyan at public place naman yung pinangyarihan, kalsada, ang daming ang mga sasakyan. Base po dun sa mga naikwento na sa inyo or siguro sa investigasyon ng kapulisan, ano daw po yung nangyari doon? Yung time po na yon is nung nasa hospital ako, yung inabutan ko po is yung asawa ko. Ang nangyari po na yun, wala pa po akong alam, wala pa po, zero knowledge pa lang po ako sa nangyari. Inasikaso ko po muna yung asawa ko. After ng mga ilang siguro oras, may dumating po na isang lalaki. Nagpakilala po siyang asawa nung nakabangga. Okay. So dumating naman. Okay. Asawa po nung nakabangga. Ngayon po, ang usapan po namin, tinanong ko po siya kung nasan po yung nakabangga. Ang sabi po niya is nasa police station. Okay. Sabi ko, doon na lang po muna yung usapan namin magtatapos kasi po, ang isip ko po muna yung naghihingalo Siyempre, ko po pong asawa po. tama naman. Opo. So, at that time po na nandun kayo sa hospital, siyempre, occupied kayo niyan. Siyempre, ang iniisip Opo. nyo, pwede namang mamaya na lang pag-usapan Opo. yung insidente, yung mister ko na nasa hospital, kailangan Yun, asikasuhin. siya na lang po Opo, no? muna. So, yung pumunta po sa inyo, etong mister, Mister po. nung nakabangga, alam nyo po ba later on, no? Kung kasama ba siya na nakasakay doon sa Mercedes-Benz? Wala pa. Mamahalin pa tong sasakyan na nakabangga sa mister po ninyo. Opo, may kaya at mayaman po talagang pamilya sila. Okay. Ano po sila, pamilya po sila ng mga politician. Politiko. Apo. Yung mismong nagda-drive or yung mister po niya? Yung nagda-drive po. Kagawad po kasi si... Okay. Pero at that time, total, nakita naman po natin, hindi naman tinakasan, di ba? Nandun yung sasakyan po niya. Dumiretso siya sa police. Ngayon, nag-conduct naman ng investigation ng Yun pa kapulisan. lang po yung pagkakaalam ko. Pagkakasabi niya po kasi attorney is nasa police station siya. After that po, dumating po yung mga police at ang sabi, investigador nga po sila, tinatanong nga po kung sino yung asawa, which is ako po yung nakausap nila. Tinanong po nila sa akin kung nasan daw po yung nakabangga. Sabi ko po, ang pagkakaalam ko po at ang sabi po ng asawa is nasa police station. Ano po ba talaga? Dahil po syempre medyo sobrang ano pa po yung pakiramdam ko noon. Ano po ba talaga? Sabi naman po nila, sir na investigador, ma'am, huwag kang mag-alala kasi may hawak naman akong Xerox ng ID. Pinakita po. Wait lang. So, ang sinasabi po ninyo, dumating nga yung nakabangga sa police, pero eventually, di pa natatapos yung investigation, pinakawala. Yes Wala po. po dun pala. Wala po doon. Wala din siya. Opo, naguguluhan Pero po kasi. natapos na yung investigasyon. Wala pa pong investigasyon na sinasabi sila sa akin. Yun pa lang po yung pagdating ng mga Okay. investigador. Hindi, ito, subukan po nating tawagan yung mga nag-investiga po dito. Kasi, ito naman, no, yung karaniwang nangyayari po dito, syempre kung may nangyaring insidente, okay? Kung later, sabi natin krimen or whatever, may namatay dito sa Opo. insidente po na ito, kailangan muna nating masagot lahat ng ating mga katanungan. Ano ba talaga yung nangyari? Bakit umabot sa punto na may Yun po namatay? talaga yung hangad ko Okay? talaga, attorney. Hindi nyo pwedeng pakawalan muna yung Opo, attorney, yung tama tao po. hanggat hindi nyo man lang na-establish, nakukuha yung basic facts. Opo, tama po. Wala pong naibigay Anong magagawa sa akin ng po ID? Opo, Yan po. attorney, Wala tama po. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Gusto po sana namin malaman yung update ng inyong ginawang investigasyon. Yes, sir. According po doon sa mga narinig ko pong isinuwento ni Ma'am Liana, tama naman po si Ma'am na kasi si Ma'am dumating po parang nasa hospital na lang. And according po doon sa ating investigation po,
nangyari po ang aksidente doon sa aming area po sa East Service Road. And then, saka po tumawag ng mga kapulisan para rumisponde. So, ang inabutan po ng mga pulis natin is yun na nga po, ang ating si Sir Tyrone po ay nasa along the gutter na, and then ina-assist pa nga po siya nitong si Ma'am, yung pong nakabangga sa kanya. So, sabihin na lang po natin na V1 si Sir Tyrone at V2 po itong nakabangga sa kanya. Ngayon Okay. po, syempre po, pagka meron pong ganyang mga aksidente, sir, ang pinaka-first response po dapat ng kapulisan is to evacuate muna po yung ating mga injured at madala po ito sa hospital para po malapatan ng karampatang medical na atensyon. So, tumawag po ng ambulance at naisakay po kagad dito si Sir Tyrone. And then, hindi naman po natin inaalis na meron din pong nararamdaman itong si ating V2, yung pong nakabangga. So magkasama po sila na naisakay sa ambulansya po at nadala po sila sa pinakamalapit na ospital po dito Okay. sa amin, sa Muntinlupa. Although, nung pagdating po kasi doon sa hospital, inatendan na po sila ng mga nurses doon. So, yung pong ating mga first responders doon sa scene, syempre inasikaso po yung mga sasakyan na nandoon, isinakay din po yung motor po nung nabangga, at saka po itinurn over muna doon sa amin sa opisina namin sa traffic, and then saka po sila nag-proceed sa hospital. Mm-mm. So pagdating po sa hospital, ina-assume po natin na nandun po ang ating mga injured. However, hindi na nga po doon inabutan itong nakabangga po sa si V2 po na nakabangga kay V1. So ano po yung naging pamamaraan ng inyong tanggapan para imbestigahan, okay, etong nakabangga? Bukod po doon, sir, kasi doon sa scene po natin, meron po tayong tinatawag po na evaluation po nung point of contact. So Okay. makikita po natin na doon po sa yung tama po ng motor ay sa likod, and then ang tama po nitong sasakyan ay nandito po sa harap, almost right side po. Correct. nung Opo, nakita po sasakyan. namin yon sa may video. Yes, So, sir. in And- short, base po doon, makikita natin na nabangga yung motor. Yes, sir. Opo. Yung motor po ang binangga Oo. from behind po na itong Tama sasakyan. po. Yes, sir. Oo, wala namang reverse ang motor eh. Tama po. Yes, sir. Opo. Oo. Actually, sir, nangunguha din kami ng, although meron tayong initial na pinagbabasihan, sir, yung point of contact, hindi natin siya kumbaga hindi pa natin ma-conclude. Naghanap pa kami, sir, ng mga possible CCTV, sir, sa area. However, doon sa mismong pinangyarihan, wala kasi, sir, available na CCTV, pero merong pinakamalapit na establishment na nakuha na natin ng CCTV, sir. So, may difference. Actually, sir, hindi ko to dapat mai-disclose muna dito, sir, kasi baka maka-apekto ito sa investigasyon. Pero we guarantee na yung investigation, sir, dito sa kaso na to ay ginagawa namin 100%. And in fact, gawa na po ang documents ni ma'am. Kung gusto ni ma'am malaman yung actual na nangyari, siguro kailangan pati yung affidavit ng ating first responders, affidavit ng ating emergency health workers, and then yung affidavit ng investigator. Available naman po yan for the knowledge ni ma'am. Captain, no, if mamarapatin po ninyo, eto nangyari Okay pa po po. ito noong Biyernes. Are you Apo. telling us na ilang araw na since then? 5 days since Yes, sir. yung incident po na yan, yung investigation po ninyo, after makita natin yung mga videos, sabi ninyo may nakalap din kayong CCTV ng isang establishment, na-assess Yes, ninyo sir. yung point of impact na Yes, sir. yung sasakyan dito, nabangga nga yung motorsiklo, namatay na yung tao doon sa hospital, and the investigation is still ongoing. Yun po ba? No, actually, sir, for filing na po ang kaso na ito. Actually, si ma'am po, nanggaling po sa office namin nung Monday, and then we are scheduled na nga po para dalhin po sa prosecutor's office yung kaso. However, meron po atang ibang kailangang asikasuhin sila, ma'am. Kasi Kaya kung for po, hindi po filing kami po ito, natuloy. Captain, no, Hindi tama po ba yung Apo. pagkakaintindi ko na ang inyong tanggapan, nakitaan nyo ng pagkukulang, no? Either, nakita ko kasi dito, baka reckless imprudence, Opo. yung balak Yes po po. ninyong isampa. Yes, sir. Opo. Dahil po
sa opisina po namin, yun pong mga reckless imprudence po ang hinahawakan natin. Yung mga traffic accidents, sir, traffic incidents. Yes, Yun sir. po ang mga isinasampa natin. mga Yes reckless po, imprudence. Captain. Now, this brings me dun sa isang nabanggit po kanina nitong pamilya nga nung biktima kasi nung umpisa ang akala nila yung nakabangga nasa Ako po yung tinanong. Oo, nasa kapulisan. Then later on nalaman nila nakaalis na pala pero nag-iwan naman ng kopya ng kanyang ID. Yes, sir. Ano to? On the same day, Hindi na lang talaga pala. wala pang nangyaring any findings doon sa nakabangga kasi if it's an ongoing investigation, no, nakita naman po nating may namatay. Ito Yes, base po. sa observation ko, ang dami ko na pong hinandle na mga ganitong kaso. Hindi po basta-basta i-release yung tao. Yes po, Opo. tama po. Opo. Pati nga doon sa mga instances na pati video pinapakitang inosente yung tao, hindi siya agad Tama po. pinapakawala eh. Yun nga po Totoo talaga, attorney. Because Tama. why? Because the investigation is continuing. Kung hindi pa naman po lampas doon sa oras nakatakda ng ating revised penal code. Now, gusto ko malaman po directly from your office po, no, Captain Soledad, Yes, sir. Yes, sir. para lang matanggal lahat ng pagdududa ng pamilya, ano po Apo. ang nangyari at ito po bang suspect dito? Baka lang naman, wala po kong sinasabi, nabigyan ba Apo. to ng preferred treatment? Sir, yan po ay walang katotohanan, sir. Yun ang unang-una kong gustong sabihin. Opo, Ngayon, gusto sir, po namin pangalawa. yung katotohanan. So, we give you Okay, yes, sir. the platform. Yes, ma'am. Okay, sir. Unang-una, sir, pagdating po ng ating first responders, syempre, ang assessment nila dito sa aksidente na ito ay indeed an accident. So, yun nga po kagaya ng sinabi ko kanina, lahat po ng injured, dinala po muna natin sa ospital. Dahil buhay naman po yung V1 natin, and then si V2 ay meron din pong nararamdaman. So, lahat po sila pinadala natin sa ospital, sir. So, gusto ko lang din, sir, linawin na wala po tayong arrested nung time na yon. Okay. So, wala po tayong tao na nire-restrict natin ang kanilang liberty dahil po, unang-una, magsisimula pa lang po tayo sa investigation natin and then pareha po silang allegedly injured nung Okay. time na yon. So, ang According sinasabi yun po sa ninyo, ating Captain, at that time po, no, na dinala po sila sa hospital, both parties Yes, were po. treated as biktima sila pareho. They were treated as patients po muna, sir. As Kasi patient. yun po Ano ang po bang priority. injury nung nakabangga? Wala naman siya, sir, evident injury like kung Pero bakit siya sugat or tatawaging whatever, patient sir. kung wala naman siyang Apo. evident injury? Diyos ko. Sir, madalas kasi, sir, pagka meron po tayong mga na-involved sa aksidente, yung impact po pwede silang mag-cause ng mga injury na hindi po nakikita ng ating naked eye. Kaya po pinadala po namin yan sa ospital. So, I suppose, kung Kasi- gano'n ang nangyari, etong Yes, sir. vehicle 2 natin, kung hindi evident yung injury niya, so nag-conduct ng mga CT scan, gano'n, baka may internal, gano'n. Ganun sir ang ating assumption sa una sa lahat Okay. po ng nai-involve sa accident. Kaya po Okay. pinapadala natin doon kasi kung kailangan po ng further examination kasi marami po din talaga tayong injury, sir, na hindi naman nakikita ng mata lang natin basta-basta. So, kaya po sila napadala sa ospital. At nung sinabi po na may nararamdaman, hindi na rin naman po namin yun kinuntest. Kasi ospital naman po ang pupuntahan. Sige po. Yes, Mawalang opo. galang na po talaga sa inyo, Yes, Captain. ma'am. Opo. Wala po akong masyadong alam sa batas at hindi naman po ako nagmamarunong. Pero based Yes, po sa ma'am. kaalaman ko, hindi po ba dapat ay sinamahan nyo o inescortan nyo po si Opo. driver Ma'am, po? Yes, ma'am. Actually po, inasikaso lang din ng mga first responders natin yung mga sasakyan, ma'am, na nandoon. Parang, yung motor po ng asawa niyo, ma'am, hindi naman natin pinabayaan doon. hindi Sinakay, po ma'am, sa yung mobil motor yun. po yung pinag-uusapan natin dito. Yung nag-drive po ng motor, ma'am. Yung nag-drive po ng motor, yung kailangan ko pong makaharap nung araw na po na yon, madam. Opo. Hindi po Yes, yung ma'am. motor, hindi po kung sino, hindi po yung pinapaharap nyo po sa akin na asawa dahil hindi naman po siya yung nag-drive ng motor. Wala po siyang alam doon at lalong-lalong nakikisali lang po siya doon. Ako po yung namatayan, ako po dapat ang pagsabihan nila kung ano po ang nangyari. Hindi po dapat magtago dahil kung hindi siya guilty, mahaharap niya ako. Tama po ba, Captain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama naman po kayo doon, ma'am.
kahit nung nandun ma'am yung asawa, pinagsasabihan din, di ba nagkita din naman tayo ma'am doon sa office, pinagsasabihan namin lahat din naman ng kakilala nung nakabangga na nag-appear doon sa office. Na kung At pwede siguro, Captain, ilabas yung asawa kasi nga po gusto ninyo ma'am makaharap. Ang Okay. sabi na lang din namin ma'am, syempre kami ay nakikisimpatsa dahil pag po talaga may gantong nangyari, syempre po yung bugso ng damdamin natin, hindi maaalis yun. Pero Captain. sigurado ko, Opo, Yes, sir. makikisingit lang po ako, Captain. Sige, no, ipagpalagay na po natin, no. Siyempre, ganun na po yung nangyari at the time of the incident. Pero number one, yung Mercedes-Benz po ba na kotse in-impound ninyo? nandun po sa aming opisina, sir, yung kotse na yan. At saka parehas pong may ticket po pagka na-involve po sa vehicular accident. Okay. Opo. At kailan Na-address po ninyo naman ng maayos. kailan po ninyo in-examine yung driver? I mean, when I say examine, tinanong nung point of view niya, no, nung nangyari. Yun na nga, sir. Ayon din sa kwento ni ma'am, na nung sumugod na po yung ating investigator doon sa ospital, ang inabutan na lang din po is yung si ma'am. Wala na yung si V2. Wala na Wala siya. na po wala po yung nakabangga. Yes po. So hindi siya nadala sa presinto? Actually, sir, hindi, sir. Oh my goodness. Okay. Ang may record tayo, sir, as based doon sa mga affidavit po nung rumesponde na ambulance, kasama nila. Dinala po nila sa ambulance ito and then po binaba nila doon sa hospital para po matreat po doon. Based nga po sa sinabi nyo, Captain, kanina, yung priority nyo po Apo. ay yung madala sila sa hospital. So, gusto nyong ma-check kung maayos parehas or kung ano yung health ng dalawa, yung kung ano man yung tinamo nila, hindi po ba? Within Yes, po ba sa 30 minutes, around 30 minutes nakarating po ako dun sa hospital, tapos na po ba lahat ng examination? Para po dun sa nag-drive po ng kotse? Yung driver yes. po na nakabangga sa asawa ko? Sa ganong Hindi oras po talaga, natatapos So hindi po ba siya talaga nagtagal yun? sa hospital? Opo, nakasunod po ako agad. Okay. So Opo. pagdating mo, sabi mo, pagdating mo, nire-revive pa. Sinusubukan Opo. pang i-revive yung mister mo. Opo. At the time, wala na siya. Wala na po. Nakaalis na. Opo. In short, parang Dahil po nung- parang bumisita lang siya, umapak Opo. lang siya. Dahil sa po hospital. nung tinawag po ng rescue sa akin yan, inaangat pa lang po yan at dadalin pa lang po sa Hindi, hospital. ganito na lang ha. Kasi Captain, nabanggit naman po ninyo na naka-ready na po no yung isasampa ninyong kaso. Pero Yes. we would like to know no and we are very much interested to know kung at any point in time po ba nung inyong investigasyon hinarap kayo nitong driver? Actually, sir, hindi po siya Hindi nagpakita. talaga humarap Yung po pong- sa inyo. Pero Yes, sir. sinubukan Nung niyo pong pong Friday- puntahan, Captain? Yes po. Nung Friday po, pinuntahan po yan kasi meron po tayong registered address. Pinapuntahan po natin yan sa bahay nila. So ginawa naman po namin, sir, yung pong sa parte ng mga pulis. Dahil nung pong wala doon sa hospital, so inassume na rin po natin, sir, na baka nandyan sa paligid. Tinanong na rin po namin yung asawa na kung saan pwedeng makita ito at saan pwedeng puntahan. Ngayon, bukod na lang din po sa kaalaman ni ma'am na bukod pa po nung Friday, sinubukan din naman po namin ilocate itong nakabangga para po for the purpose po na maiharap kay ma'am. Captain, nakipag-ugnayan na po kayo doon kay chairman kasi since ang driver po dito ay taga-barangay, nasubukan nyo na po bang kausapin yung barangay chairman po at tanungin? Or nailapit nyo na rin po ba sa LTO? Ma'am, yun po kasing mga sinasabi ninyo na mga actions taken na makakatulong po sa kaso ninyo, ginagawa na po yan ng ating investigator. Ngayon, ma'am, naiintindihan namin, ma'am, kung talagang hindi, yung bugso po ng damdamin ninyo ay hanggang ngayon, naiintindihan po namin yan kasi hanggang ngayon po talaga hindi humaharap si yung nakabangga kahit po sa amin, kahit po na kinontak na rin po namin. Walang Actually, yung cooperation talaga, Captain. Opo. Actually po yung asawa na nakakausap po ng investigator yan, kinakausap na rin po namin na Okay. iharap kay ma'am. Pero kasi iba pa rin pag ang kailangan mong kausapin is yung nandun mismo Opo. sa incident, sa scene Oo. of the incident. Yes, sir. Opo, Yes, kasi sir. Kaya ano nga ba po naman ang- ang sasabihin ng mister niyan? Yes, sir. Kaya nga po ang ano namin kay ma'am nung Monday,
sana po maisampa na namin ito, pero syempre kailangan ng participation ni ma'am doon, hindi lang pwedeng pulis lang po ang magsasampa. So, kasi po, the earlier na maisampa po natin at kung talaga pong uncooperative siya, mauobliga po natin siya na humarap sa batas at Yeah, there will be panagutan subpoena yung kasalanan niya. na may Yes, issue sir. po sa kanya. Yes, Ito po sir, Captain lang. precisely, sir. Opo, dito lang po ulit ako Opo. sa Mrs. Kasi kay Captain po sa ating kapulisan, bagamat sinubukan daw nila na kausapin, hindi sila tinulungan or hindi sila hinarap. Rather, ma'am, sa inyo po, alam naman na siguro nila na pumanaw yung biktima, si Sir Tyrone. Nakaburol Lumapit po ngayon. man lang ba sa inyo? Nag-reach out po ba sa inyo? Ang Yung yung nakabangga. Hindi po. Hindi Lumapit ba sa inyo? Sinubukan ba kayong kausapin? Hindi po. Kasi pati kapulisan ayaw nang pansinin eh. Wala po. Etong huli, may narinig ako na ganun nga, gustong araw makipag-usap. Pero huli na, hindi na ako para sa settlement. Kasi ang naririnig ko is settlement. Hindi na po ako dun, sir, kasi pinagbigyan ko na po siya nung araw na yun. Sino Ilang yung araw nag-offer, na ma'am, po. ng settlement? May naririnig ako na May pinadala na tao. Opo. Sino po yung na mag-o-offer daw po? Yung parang kapitan namin. Yung kapitan po ang nakikipag-areglo? Hindi po, nagpasabi lang po na kung gusto ko nga daw po makipag-usap. Middleman. Opo. Okay, siguro si kapitan yung nilapitan para kausapin kayo. Baka pwede. Opo. Ganun lang muna. Si kapitan na mag-arrange. Pero Yes po. at that time, kasi ang sabi po ninyo, lumipas na yung oras na Opo. handa Ilang kayong... araw na po kasi yung parang hinanakit ko po sa kanila, hindi pa rin, wala eh. Sa ngayon po ba ay nailibing na si... Nakaburol pa rin. Nakaburol pa rin. Una pa lang pag-arrive pa namin po sa kapulisan, medyo nalungkot kami kasi iba nga po yung humarap. Instead of yung nakabangga nga yung humarap, yung asawa, at bungad agad yun nga, kami na po lahat. Sagot ko na po lahat. Hindi man lang nag-approach na nakikiramay kami, wala pa siyang ganong approach. Parang gusto niya agad bilhin si kuya, which is, di naman ganon. Na wala na nga ng hininga si kuya, tapos ganon agad yung hindi man lang kami nakaramdam ng empathy. Parang, Doon na tayo sa settlement. ganon Parang na siya. ang Opo. dating po sa inyo, parang transactional na lang. Opo. Syempre sa inyo bilang pamilya, buhay yung nawala eh. Yun nga po. Hindi naman tipong parang nagbebenta lang tayo dito ng isang produkto. So, ang dating sa inyo, nakaka-off. I get you, no? Tapos meron pa, edi naglabasan na kasi mainit nga yung bulyawan ng dalawang panig. Harap ko yung yung asawa, sabi ko, kuya, kung nilabas mo lang sana yung asawa mo, sana tapos na tong. Sabi niya, Sinisisi pa nila eh. naiintindihan ko, parang ang sabi na-trauma pa nga daw yung asawa niya. Sila raw po yung At stress. mayroon pa siyang remarkable na muntik na ako mabisit na ang sabi hindi natin kasi alam kung sino mali. Maaring kuya mo yung mali. Sabi ko, anong mali? Hindi mo ba nakita yung kung ano yung posisyon ng tama ng motor? Sinisisi po nila na wala daw pong helmet. Sino ba yung driver at ano ang posisyon niya sa barangay? Kagawad Kagawad. Yung naka-Mercedes-Benz. Opo. Si Kagawad. Opo. Sabi ni Captain kanina, handa na ang mga dokumento. Okay? Para pagsampa. Kasi kung sa umpisa pa lang, parang Dehado pinapalabas na sa ako inyo eh. na hindi natin alam. Baka naman sila yung, or Opo. rather, yung kamag-anak daw po ninyo yung may kasalanan. Pero the mere fact that our police officers, after investigation, ni-ready na nila yung dokumento na ipa-file sa piskalya. Ibig sabihin, there was already an initial finding kung sino nagkulang. Okay? Hindi naman sila mag-file ng kaso or maghihirap na mag-prepare pa ng mga dokumento kung alam nila na yung sasampan nila is wala namang kasalanan in the first place. Totoo. So, right now, wala pang aregluhan na nangyari. Wala Wala po. At po. wala At po kayo akong balak. po ay desidido na magsampa ng kaso. Yes po. Wala Kasi- po akong balak. Kasi ng po buhay po pareglo. yung nawala kasi kuya ko po yun Parang siya po yung padre de pamilya ng lahat sa pamilya. Napakabait po na tao na yun. Kung yung nangangalandakan nyo na mabait yung kagawad ninyo, magtanong-tanong din muna kayo kung ano yung nawalang buhay sa amin. Kung paano yung taong yun, kaya pinaglalaban ko. Isa pa po, idadagdag ko pa po kasi may mga nakala po kasi akong pictures and videos na yung sasakyan is dapat po, di ba, hindi pinakikialaman nung kung sino. May Oh, mga that's still pictures part of po, the investigation, may eh. mga pictures po na kumalat na meron pong bukas po yung kotse, may tao po na
sa loob. Kasi nga po, hinihingi ko po nga sana yung dashcam at saka po yung mga CCTV, which is sabi po nila is wala at nanakaw. Okay. Again, no, tama ka doon, no? Pag may mga ganitong Yes po, insidente, dapat priority is to preserve Yes po. yung crime scene as we call it, no? Dapat hindi pinapakialaman. Bakit? Kasi pag pinapakialaman yan, pagdating sa korte, sasabihin ng kabila, compromise na yung ebidensya, hindi na pwedeng gamitin. Opo. Hindi na siya admissible for that purpose kung ano mang gusto nating patunayan. Opo, parang napakailaman na po, di ba? Opo, oo. Pero sa ngayon, Captain? Yes, sir. Opo. Apo. Sabi po ninyo kanina, handa na po yung mga dokumento, sinamam na lang, no? Sasama siyempre dun sa pagsampa ng kaso. Tayo po ba ay kampante na malakas yung kaso na isasampa natin? Ayaw ko naman na parang formality lang, napupunta tayo sa korte with the expectation na later on, sana mag-aregluhan na lang. Yes, sir. Masasabi ko po na malakas po ang kaso natin. Okay, Kasi, may mga affidavit yun na nga po tayo nung mga nandun sa area. Yung investigasyon ng ating kapulisan, ginawa naman. Tama po ba? Yes, sir. Tama, sir. Lahat po ng sa panig po ng kapulisan ay ginawa na po namin sa abot ng aming makakaya, and hindi naman po namin iiwanan sila, madam, sa laban na ito. Hanggat kailangan po, meron pong mga kailangan pa sa amin, karagdagan, ibibigay naman po namin yun. Basta Okay. kung available na po si madam, nandun lang po kami. Alam naman po ni Sige madam ang office Captain, po bago po namin kayo pakawalan, may gusto lang panghuling mensahe sa inyo itong si Ma'am Yana. Lumapit po Okay, ako dito sa inyo, attorney. Alam ko po na hindi niyo ako pababayaan sa laban na to. Alam ko po na i-guide niyo po ako sa laban na to at maging fair lang po tayo dito sa investigation na to at walang madehado. Sa gitna lang po kayo, imbestigahan niyo lang po ng maayos. Yun lang po makakapagpagaan na po kahit papaano dahil nawalan po ako. Nawalan po ako at hindi na po mababalik yun. Alam ko po yun. Sige po, ma'am, ganito po ha. Si Idol po ay mag-assign po ng staff niya dito, no? Opo. Na magmo-monitor po, sasama po sa Yes pamilya po. to ensure po, no? Apo. Na maisampa po natin yung kaso laban dito kay Kagawad. Yes po. And again, no, Captain, no, I hope, no, Yes, sir. we give sina Ma'am Yana, sina Aisel at ng buong pamilya po Opo. nila yung assistance po na pwede pong ibigay ng ating kapulisan dito sa Opo. sa nangyari. Yes, Pwede sir. po ba Makakaasa po kayo. Para po dun sa nakabangga sa asawa ko, dahil based na nga po sa sinabi ni Captain na binunggo mo yung motor ng asawa ko. Please naman po, Kagawad, Desiree. Alam nyo po, Dison, na pares lang po tayong ina. May asawa ka din. May asawa ka din, di ba? Kung mabigat sa'yo at na-trauma ka na sinasabi mong na-stress ka, paano pa ako at yung anak ko nandoon? Ginigising yung daddy niya habang nire-revive. Kung na-stress ka, paano yung anak ko umiiyak habang tulog? Ha? Na dapat nagharap na tayo. Na sana kahit pa paano nabawasan yung galit ko sa'yo. Bakit nagtago ka? Yun lang naman yun eh. Dapat nagharap tayo, pinagbigyan kita, ang tagal ko doon, napabayaan ko yung asawa ko sa morgue. Hindi ko na nga siya nahatid sa morgue kasi ang ini-expect ko na sa police station ka. Public servant ka, nanumpa ka. Isa ako sa pinagsumpaan mo dahil taga-tagig ako. Sana marinig mo to, makonsensya ka. Sana matapos na to at mabigyan lang ng hustisya si kuya at sana magpakita ka na, Kagawad. Okay. Inaki, alam mo yun. So, mararamdaman mo rin yung feeling na mawala ng kaanak. Kung kami man, kung if nasa kalagayan ka namin, mararamdaman mo yung inanakit ng nararamdaman namin. Yun lang, sana matapos na to, sana, ayun nga, mabigyan ng hustisya na lang po si kuya. Yun lang po. Hindi po aabot sa ganito kung talagang lumabas siya. Gaya po nung nabanggit po namin kanina, kasama nyo na po, no, Opo. si Idol Rafi Yes dito po sa Salamat pag-monitor, po. pag-ensure po, no, na mahanapan po natin, makakamit po natin ang hustisya para kay Sir Tyron Micolog. Opo. Opo. We will also reach out, no, to LTO regarding this incident kasi traffic incident po ito eh. Okay, nangyari po siya sa kalsada. Opo. Sabi po ninyo kanina, parang iba pa pala yung may-ari nitong Yes sasakyan po. na ito. So we will see the entire picture. Yes po. Okay?
Opo. So- And nakausap din po natin, attorney, yung barangay chairman po ng Tanyag Taguig. Hindi na raw po pumasok si Kagawa Dizon simula daw po nung mangyari yung insidente. So hindi na rin po siya pumapasok sa kanyang duty. Nagtago na talaga siya. Nawala. Finding kagawad talaga yung nangyari. Opo. Ano naman po yung pagsampa po ng kaso, mag-i-issue po ang ating piskalya ng subpoena. Paano po yung kung makalabas po siya ng bansa? Hindi po, ganito po ha. As of now kasi, wala po tayong hold departure order. Opo. Kailangan Okay. po mag-file. Kailangan po Opo. no ng korte po yung mag-i-issue ng hold departure order. Minsan yung DOJ mismo mag-i-issue po ng hold departure order. Pero as of now kaya po dapat agad-agad po may sampa yung kaso. Okay? Kasi wala po magiging basehan at the moment ang korte to issue it kung hindi po tayo nagsasampa ng kaso. Ha? Attorney GV, ito rin po ay ipinapaalam na rin po natin kay ASEC Marcus Lacanilaw, ang hepe po ng LTO. Ito po nga insidente po na ito, attorney. Alright. And of course, no, later on, kahit off-air na po, we will bring this also to the attention of DILG. Thank you po. Okay, having supervision din dito Yes. sa ating mga LGUs, we need their cooperation, especially on these matters. This is a matter of public interest actually. Yes Okay? po. Sige po ha. Captain Rizalin Soledad, ang Chief ng Vehicular Traffic Incident Investigation Unit po ng Muntinlupa PNP. Maraming salamat po sa inyo, Captain. Maraming salamat din po sa inyong lahat, sir. Maraming salamat po. Okay. At kay Ma'am Iana at kay Sir Axel, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ang sa amin lang po dito, kasama nyo na po kami. Salamat po. Salamat po, salamat. Alam ko po kayo yung mga taong tamang lapitan ko para po makamit ko yung hustisya ng asawa ko. Sa parehas po na paraan. Sa tamang paraan at tamang investigasyon na makukuha ko, yung wala pong kikilingan. Salamat po sa inyo. Makakamit po natin ang hustisya. Ha? Salamat Para kay Sir Tyron Micolov. Maraming salamat po muli.